Sa 3 linggong sunod-sunod na rollback, nakakangiti na kahit papaano ang tsuper na sina Kiko at Victor. Okay naman sir, ngayon at medyo bumaba na, 88 na lang. Dati umabot tayo ng 162. Talagang nung mga nakarang biyahe, parang kawang-gawa lang. Dahil lang sa residence na pinagsisirbihan namin, kaya kami bumabiyahe. Parang ano lang, minsan naawaan din naman sila, nagdadagdag. Medyo nakakauwi na ako ng 500 pataas. Dati hanggang 300 lang eh. Masaya ka na ba nun, sir? Yung saya hindi talaga masaya, kaya lang medyo nakakaalwan naman na. Gayunpaman, aminado silang kailangan pa rin nila ng tulong mula sa pamahalaan. Masakit pa rin kasi sa bulsa ang halos 90 pesos sa presyo ng produktong petrolyo. Sana bumaba pa ng yung bumalik sa dati. Ano ba yung dati, sir? Dati ang fuel natin 60. Nung January yata yun. Tuloy-tuloy lang. Yun ang hinihingi ko, yung mayroon din pang pasahero na nabibigay. Ganun. Sila Kiko at Victor, kabilang sa higit 3,000 at 800 public utility jeepney driver na makatatanggap ng one-time cash assistance mula sa DSWD Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. 5,000 piso ang direktang matatanggap ng kwalipikado at lehitimong benepisyaryo sa Baguio City simula Lunes, May 4 sa Baguio Convention Center. Pagtitiyak ng DSWD Cordillera na ang listahan sumailalim sa validation process at cross-checking mula sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Social Welfare and Development at ng Local Government Unit. Ang karamihan kasi yung listahan nga yung mga napabilang, mga hindi napabilang. Kaya i-share natin yung listahan sa ating mga asosasyon, mga Jeepney Operators Association, para makita nila kung sino yung napabilang. Para kung hindi sila napabilang, kailangan naling i-verify sa LTFRB bakit hindi sila napabilang, kasi galing doon yung listahan. So yun yung isa. Ngayon, kung meron naman magkataon na pumunta doon kahit wala sa listahan, meron tayong help desk na naka-assign doon sila magtatanong, makikita nila kung anong reason bakit hindi napabilang at tutulungan sila doon because ang help desk natin will be handled by DSWD at the same. Sa naging committee hearing kasi ng Senado kahapon, April 29, inilahad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang discrepancy sa listahan na kung nagkataon, posibleng nagresulta sa pagkakaroon ng ghost drivers. In the course of doing the payouts, we found out duplicates, triplicates, errors in names and everything na kung simple lang ho pinasok namin kagad sa e-wallets without batting an eyelash dahil sila nag-certify, we would have lost 2.7 billion of much needed resources. Yan po yung mapupunta sa mga ghost riders, ghost drivers. I don't know what else to call them kasi the average claim rate namin sa mga payout centers namin is only 80%, meaning a good 20% they don't show up. Sa ngayon, nasa 5.7 billion pesos na ang naipamahagi sa 1.14 billion public utility vehicle sa buong bansa. Jose Robert Invento, RNG News.